bawat isa sa inyo sa pangalan ng dakilang manonobos na si Jesus mula ngayon at magpakailanman. Aking mga iniibig na mga kapatid, palasak na ang inyong naririnig sa bibig ng mga tao. Ang buhay ay parang gulong. Na kung minsan ay nasa ibaba at kung minsan ay nasa itaas. Kung kaya nga't o aking mga iniibig na mga kapatid, ito ay laging patungkol sa kabuhayan ng tao sa kapatagang lupa. Sapagkat ang sukatan ng tao o aking may iniibig ng mga kapatid, kung gaano karami ang kanyang tinatangkilik sa buhay at kung gaano kakaunti ang kanyang tinatangkilik sa buhay. Tama nga, aking may iniibig ng mga kapatid. Sa isang mayaman na nagtataglay ng maraming tinatangkilik sa buhay, ay laging nasasabi na siya nga hindi na magugutom. Tama. At sa isang salat sa kabuhayan o aking mga iniibig na mga kapatid, hinahanapan niya kung ano ang kanyang ikakain sa susunod na oras. Ito ang kalagayan ng tao sa kapatagang lupa. Subalit, aking may iniibig na mga kapatid, nagsasabi ang santong kasulatan, ang panahon ay hindi tiyak sa kalagayan ninyong mga tao. Hindi tiyak kung ano ang mangyayari sa bukas. Kung kaya nga't aking mga iniibig na mga kapatid, katulad ng mga isda sa karagatan, hindi nila nalalaman kung kailan sila lalambatin ng mga mangingisda. Katulad ng mga ibon, hindi nila nalalaman kung kailan sila babatuhin ng tao. At kayo man, aking mga iniibig na mga kapatid, hindi nyo nalalaman kung kailan kayo magkakaroon ng mapagsubok at tiisin sa buhay. Ito ang kalagayan ng tao o aking mga iniibig ng mga kapatid sapagkat ang kanilang kaalaman ay hanggang sa sanglibutan lamang o aking mga iniibig na mga kapatid. Subalit sa inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa, sino ngayon na nasa itaas ng gulong o aking mga iniibig ng mga kapatid? Diyan kayang mga mangmang o kulang sa karunungan. O yan nagtataglay ng karunungang makalangit o aking na iniibig na mga kapatid. At kayo na mga naririto na lagi na nakikinig sa kabatlayaan, tingnan ninyo yung mga sariling kakuan kung saan na kayo naroon sa inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa. Sapagkat ang isang ako na nagtataglay ng karunungang makalangit, kinakataan siya ng kababaang loob at kaamuan sapagkat yan ang iyong tuntunan ng iyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa. Sino ang nagtataglay ng kaamuan at kababaang loob sa inyo?
na hindi na kayo humahatol sa inyong kapwa. Hindi na kayo nanlalait sa inyong kapwa, bagkos tinitingnan ninyo ang kalagayan ng inyong kapwa kung saan nangangailangan ng inyong mga tulong o aking mga iniibig na mga kapatid. Ang pagkakaiba nga ng pag-aaral ninyo sa kapatagang lupa ay pwede may paghahambing sapagkat ano ang kalagayan ng tao sa mundong ibabaw at ano ang kalagayan ng tao na nag-aaral ng kabanalan sa loob ng paturuan ng diwa. Marami kayong natutunan na ng mga karunungan na lagi pinaparinig sa inyo ng kabatayaan. At ang mga karunungan ito, aking mga iniibig ng mga kapatid, ay palaguin ninyo at palaguin ninyo sa inyong mga puso. Hindi pinagkaloob yan sa inyo, aking mga iniibig ng mga kapatid, na manatili kayo at manatili kayo sa kamangmangan o aking mga iniibig na mga kapatid. Ang lahat ng mga utos na nagmumula sa kaitasan, anong ninanais na makita sa inyo, aking mga iniibig ng mga kapatid, ng mga inaaralan ng kabutihan ay lumakad. Lumakad ng may karunungan sa mundong ibabaw. Kung kaya nga o aking mga iniibig na mga kapatid, marami pa mga tiisin sa buhay ang dadaan sa inyo. Marami pang pagsubok ang inyong mararanasan na siya magsisilbing hamon ng inyong pananampalataya o aking mga iniibig ng mga kapatid. At kung dumating to sa inyong mga kalagayan, kailanman hindi kayo matutulungan ng kayamanang nagmumula sa lupa. Kung dumating man ang tiisin sa inyong mga kalagayan, isa lamang ang tutulong sa inyo na walang iba kundi ang dakilang Panginoon na siyang pinagbuhatan ng lahat ng mga bagay na inyong hinahawakan. 10 ng buhay na pinaghiram sa bawat isa sa inyo. O aking may niibig na mga kapatid, pagyamanin ninyo. Pagyamanin ninyo ang karunungan nagmumula sa kaitasan. Pag-ingatan ninyo ang biyaya ni pinagkaloob sa bawat isa sa inyo sapagkat ang huling hantungan ng inyong buhay sa kapatagang lupa ay walang iba kundi ang dakilang Panginoon. Matakot man kayo, matuwa man kayo, magkaroon man kayo ng mga kayamanan nagmumula sa kaitasan, isipin ng aking mga iniibig, ng mga kapatid, ang lahat na ito ay hiram lamang sa bawat isa sa inyo. Ano mang tinataglay ninyo sa mundong ibabaw, aking mga iniibig, ng mga kapatid, ano ang ibig sa santong kasulatan? Hindi yan ganti ng inyong pinagpagalan. Hindi yan premyo ng inyong pinagpagalan pagkos yan ay utang ninyo sa harapan ng dakilang Panginoon. O aking mga iniibig na mga kapatid naway. Kayo na lagi nang pumaparito sa pangalan ng dakilang Panginoon. Kayo na lagi nang dumudulog sa dulang ng pagkain ng dakilang Panginoon. O aking mga iniibig ng mga kapatid. Kakitaan kayo at kakitaan kayo ng kababaang loob. Maging maamo kayo, aking may iniibig ng mga sapagkat yan, nasusukat ang inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. Hindi ang karunungang sa lupa, kung hindi ang karunungang makalangit o aking na iniibig ng mga kapatid. Sapagkat anong wika sa santong kasulatan? Sino ang karapat-dapat sa harapan ng dakilang Ama? Sino ang karapat-dapat sa kaharian ng mga langit? Ano ang laging halimbawa ng kaitaasan ng dakilang Panginoon? Palapitin sa Kanya ang isang batang musmos. O aking may niibig na mga kapatid, harinawa, ang iyong pagparito sa loob ng lundo ng dakilang Panginoon, maging karapat-dapat na ang mga buong takwan sa kabiyayang nagmumula sa kaitaasan o aking may niibig na mga kapatid. Ang aking karagdagan, buksan ang santong kasulatan. Roma 12,
16 hanggang 18. Maliwanag o aking may iniibig na mga kapatid. Hindi kayo namumuhay na mag-isa sa buhay na yan. Bahagi kayo ng kabuuan kung saan masilayan sa inyong mga pagkatao ang bunga ng inyong mga natutunan sa loob ng paturuan ng diwa. Masilayan sa inyong mga buong kakuan o aking may iniibig na mga kapatid kung sino kayo sa harapan ng dakilang Ama at kung sino kayo sa harapan ng mga tao o aking mga iniibig na mga kapatid. Naway, kung paano naghingi kayo ng kapayapaan nagmumula sa kaitasan, maging kapayapaan din kayo ng inyong mga kapwa habang kayo nakikitalad sa mundong ibabaw. Hanggang dito ako. At muli kong iniiwan sa inyo ang kapayapaan nagmumula sa kaitasan at ang kapayapaan nagmumula sa aking espiritu. Naway siyang managanat maghari sa inyong buong kakuan, sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan, kapayapaan, kapayapaan, kapayapaan. Paalam. Pablo, Apostol, paalam. Sumainyo nawa ang kapayapaan at ang pag-ibig, ang sa bawat isa'y inihahain at ipinagkakaloob, mula ngayon at magpakailan paman. Bawat isa ay tunay ngang madudunong sa harapan at sa sanlibutan ito. Na kayo sa inyong mga sarili, napupuno kayo ng kaalaman ng mga bagay na inyong nakikita, na mga bagay na inyong nasisilayan sa sanglibutan ito. Na ang inyong mga pagkain na aking mga iniibig na mga kapatid, ay tunay ngang nagkakaroon sa inyo ng kabusugan. Tunay nga itong nakapagbubusog sa inyo sa bahagi ng isang lamang iyon. Aking mga iniibig na mga kapatid, paano nyo nakikita ang kabusugan ng inyong mga espiritu? Na kung ito hindi nyo na nga makikita sa pamamagitan ng isang laman, nakikita ba ninyo ang inyong mga sarili bilang isang nag-aaral sa harapan ng dakilang Panginoon? Na ang inyong mga pagparito ay tunay nyo nga ninyong ninanais na mabusog ang inyong mga pagkatao. Ang inyong mga pagkukulang sa harapan ng dakilang Panginoon ay tunay nyo nga sinasaliksik upang mapunan ng mga bagay, aking mga iniibig na mga kapatid. Anong uri nga ng karunungan ang inyong pinupunan sa harapan ng dakilang Panginoon? Anong uri nga ng kabusugan at pagkain ang sa inyo'y binibigay at iniaalay sa kanyang harapan? Na kung kayo ay tunay ngang paparito, tatangkilikin ba ng aking mga iniibig na mga kapatid ang mga bagay na inyong di nakikita, ang mga bagay na bago sa inyong kaalaman, mga bagay na sa inyo ay tunay na makapagbibigay sa inyo ng katiwasayan ng pag-iisip, ng kapayapaan ng inyong mga puso, mga bagay na sa inyo ay tunay nyo ngang maririnig sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat bagamat ang tao ay patuloy na naghahanap ng karunungan, ng pag-ibig na nagmumula sa dakilang Panginoon, narito nga ninyong buksan ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban. Narito nyo nga linisin ang inyong kalooban, ang inyong mga kaisipan, mga bagay na inyong tinipon sa sanglibutang ito. Narito nyo nga alisin ang bahagi na isang sanglibutan, bagkus narito kayong pupunan ng dakilang Panginoon, upang sa inyong pagparito, kayo nga ay di na kailangan panguuhaw pa. Bagkus bawat isa sa inyo ay tunay ngang tutunguhin ang kagalakan ng inyong mga espiritu. Tunay nyo ngang iwawaksi ang bahagi ng mga bagay na inyong nalalaman, bagkus sa inyong pagparito, kayo'y tulad ng isang mga musmos. Inihahain ninyo ang inyong kabuuan, inihahain ninyo ang bahagi ng inyong mga pagkatao, ang bawat salita na sa inyo pinagparito, sapagkat nalalaman ninyo, ito nga ang bahaging hinahanap ng dakilang Panginoon sa inyong mga sarili. Mga iniibig na mga kapatid, ganito ba ninyo iniaalay ang bawat inyong mga pagparito? Na sa isang piging,
na sa inyo'y tunay na dadaluhan ng dakilang Panginoon. Kayo ba'y binubuksan ninyo ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, na ang inyong mga mata ay tunay ninyong antititikan, at ang mga bulag na iyan ay tunay nga ninyong alisin sa inyong mga pagkatao, sapagkat narito kayong handang maglingkod, narito kayong handang magbigay sa harapan ng dakilang Panginoon ng inyong kabuuan, sa bawat salita na sa inyo ay tunay na ipagpaparito. Mga iniibig na mga kapatid, narito, binubuksan ng isang panibagong pag-aaral, sapagkat bawat isa sa inyo ay tunay na bibigyan ng kabiyanan ng dakilang Panginoon na sa inyo tunay na magkakaroon ng kapanatagan sa inyong mga puso. Narito kayo upang ang inyong mga sarili ay magkaroon ng isang bahagi ng para sa dakilang Panginoon. Ni sa pamamagitan nga ng mga bagay na sa inyo pinagkatiwala, inihahanda ninyo ang inyong mga sarili. Binibigyan nga ninyo ng pagkakataon na malinis ang inyong mga pagkatao, sapagkat ito ang karapat-dapat ninyong ihaing buhay sa bahagi ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng dakilang Panginoon, kanino nyo nga binibigay ang isang pag-ibig na yan? Kanino nyo nga iniaalay ang inyong mga pagkatao na hindi na nga kayo tatawagin pang mga mangmang, na hindi na nga kayo tatawagin pang mga masusbagkot, ang bawat isa sa inyo ay tunay ngang mayroon ng kakayahan na makakita ng bahagi ng dakilang Panginoon, sapagkat ang inyong mga espiritu ay tunay nyo ngang nakikilala na ang inyong mga salita ay tunay na hanapin sa harapan ng dakilang Panginoon. Magkaroon nga kayo ng kaisahan. Magkaroon nga ang bawat isa sa inyo ng karunungang manlangit, upang sa bawat inyong pagparito, inyong ang ikagiya ng inyong mga pagkatao at ikaliligaya ng inyong mga espiritu ang bawat pagkain na ibinibigay ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, ang buhay na ito ay tunay nga sa inyo inihahain, ngunit masigit ninyong makita sa pangalan ng dakilang Panginoon ang inyong mga pagparito, ang inyong mga layunin sa inyong mga buhay, ang bawat paalala ng dakilang Panginoon na sa pamamagitan ng mga sandali, ng bawat pagkain na sa inyo ihahain, nalalaman ninyo ito ang karapat-dapat. Ito ang inyong isinisilid sa inyong mga lukbutan. Ito ang isa inyo'y tunay na pinaalala upang nang sa ganon, banay-banay, inyong ang makita ang bahagi at ang pahangalan ng dakilang Panginoon. Ito ba ang inyong ninanais? Dito ba ninyo ipinagsisikapan na makita ang inyong mga sarili na tunay niyang ang kapiling, na tunay nga ninyong inaabot sa inyong mga pagkatao? O kayo sa inyong mga sarili patuloy pa rin ang kagulumihanan ng inyong mga puso, na ang inyong mga sarili nawawalan ng pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon, sapagkat ang buhay na ito ay tunay ngang nagbibigay sa inyo. Aking mga iniibig na mga kapatid, huwag nga ninyong isipin na kayo'y pinabayaan. Huwag nga maalala ng inyong mga pagkatao na ang buhay na ito ay nagpapakasakit, pagkus sa inyong mga sarili, banay-banay ninyong iangat. Ang buhay ay bahagi sa harapan ng dakilang Panginoon, ng inyong mga espiritu ay tunay nyo ngang makilala na hindi lamang kayo gumagawa sa sanglibutang ito ay tulad ng isang mga mangmang, bagkus kayo ay gumagawa ng mayroong katalinuhan at ninanais ng bawat isa sa inyo na maganap ang salita ng dakilang Panginoon, na sa pamamagitan nga ninyo, kayo ay tunay na makakita ng kanyang salita, na ang bawat isa sa inyo ay tunay na buhay na patotoo sa pangalan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, bagamat ang inyong mga sarili ay patuloy pa rin sa paghahanap sa kanyang harapan, huwag nga ninyo, aking mga iniibig na mga kapatid, makita ang inyong mga sarili tulad sa mga bahagi sa sanglibutang ito. Bagkus sa inyong mga pagkatao, mga agsipag-ibigan nga kayo, mga kilala ninyo ang inyong mga sarili, ang inyong mga kahinaan,
Ialay nga ninyo ang inyong mga sandali sa harapan ng dakilang Panginoon na sa pamamagitan nga nito, kayo ay tunay na lumalakad at higit na lalo, inihahaon ninyo sa bawat sandali ng inyong buhay ang inyong mga sarili tungo sa kaligtasan sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, patuloy ang pag-aaral. Patuloy nga kayong sinusubok ng isang sanlibutan. Ngunit ang bahagi ng kaitaasan, patuloy din ang pagbibigay sa bawat isa ng katwiran ng kanyang salita. At ito nga aking mga iniibig na mga kapatid, ang inyong makita, ang inyong masilayan, at ang inyong maisabuhay sa bawat sandali at pagkakataon na sa inyo ibinibigay. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa inyo'y patuloy na pinagkakaloob mula ngayon at magpakailan paman. Paalam, ako ang sa inyo'y naghahandog sa pangalan ng aking dakilang Panginoon. Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Sumainyo nawa ang pag-ibig at ang kapayapaan na siyang aking muling ibinababa at ibinabahagi sa lahat at bawat isa sa mapalad na araw na ito mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig kong mga kapatid, tunay nga na dito sa mundo ng sanglibutan na ito, dito tayo naglalakbay. Dito, nabubuksan ang ating mga mata sa mga makabagong bagay. Ngunit aking mga iniibig kong mga kapatid, tunay nga marami tayong pangangailangan dito sa sanglibutan na ito. Tunay nga na hindi nga natin kayang bitawan ang mga bahagi nga ng sanglibutan na ito. Ngunit, sa pangangailangan nga ba natin dito sa sanglibutan ay sasabihin na nga natin na hindi na nga tayo mag-aaral ng pag-aaral ng dakilang Panginoon. Ng kanyang mga salita, ng kanyang mga katotohanan. Mga iniibig kong mga kapatid, tunay nga ng salita ng dakilang Panginoon ang siyang nagsisilbing pagkain sa ating mga espiritu. Nagsisilbi nga itong bahagi na siyang patuloy na nagpapaunlad sa ating mga espiritu upang sa gayon makapagpatuloy pa nga ito sa pag-aaral sa paaralan ng dakilang Panginoon. Kaya't naway patuloy ninyong paunlarin ang inyong mga sarili. Hindi lamang ang inyong mga sariling pag-aaral, kung hindi pati na rin ang inyong mga espiritu na siyang patuloy na nangangailangan at patuloy nga nangangailangan ng salita ng dakilang Panginoon. Sapagkat dito nga, nagbibigay ng liwanag sa inyong mga espiritu upang sa gayon tatawagin nga muli itong buhay sa pag-aaral ng dakilang Panginoon. Nanaway aking mga iniibig kong mga kapatid, sana kayo'y muling ang tawaging buhay sa pag-aaral ng dakilang Panginoon. At ang mga bahagi nga na patuloy na ibinababa sa inyo ng kaitaasan, ay patuloy ninyong bigyan ng halaga. Tunay nga ba ninyo itong binibigyang halaga o patuloy lamang kayong tumatanggap at tumatanggap? Mga iniibig kong mga kapatid, tunay nga na sa bawat pag-aaral at bawat salita na ibinababa sa atin, ay hindi lamang nating tatanggapin, hindi lamang tayo ang makikinabang sa mga salita na ito, sa mga katotohanan na ito, sapagkat tunay nga ang ating mga kapatid ay tunay na nangangailangan din ng mga ganitong salita upang tayo ay makabahagi ng liwanag sa kanila at magkaroon nga muli sila ng landas na patutunguhan. At ito ang landas tungo sa tahanan ng dakilang Panginoon.
Ngunit aking mga iniibig kong mga kapatid, hindi nga kayo makaparuroon sa tahanan ng dakilang Panginoon kung sa inyo ay patuloy pa rin ang bahagi ng kadumihan sa inyo. Patuloy pa rin madumi ang inyong mga puso't isipan, damdamin at kalooban, na tunay nga aking mga iniibig kong mga kapatid ay hindi pa nga kayo karapat-dapat na makaparoon sa tahanan ng dakilang Panginoon. Kaya't mayroon nga tayong proseso na tinatawag na pag-aaral upang sa gayon sa pag-aaral na ito, unti-unti ngang malinis ang ating mga sarili, unti-unti ngang natatanggal ang bawat dumi sa ating mga sarili, upang sa gayon maging sapat na nga tayo para sa dakilang Panginoon, at upang sa gayon makaparoon nga tayo sa kanyang tahanan na tunay ngang ninanais ng lahat at bawat isa. Na kung ninanais nyo ngang magtagumpay at makaparoon sa tahanan ng dakilang Panginoon, ay kinakailangan nga aking mga iniibig kong mga kapatid, na kayo ay magsisipag sa pag-aaral na ito, sapagkat tunay nga na ang pag-aaral ng dakilang Panginoon ay kinakailangan ng oras, kinakailangan mong bigyan ng pagkakataon, kinakailangan mong bigyan ng panahon. Kaya nga ba nating ibigay ito sa dakilang Panginoon? Tunay ngang madali itong sabihin, tunay ngang patuloy nating binabanggit na ibibigay natin ang panahon natin at ang oras natin sa dakilang Panginoon. Ngunit madali nga ba itong gawin para sa inyo, aking mga iniibig kong mga kapatid, na lalo na tayo'y nakadikit dito sa sanglibutan, sa mga bagay at gawain dito sa sanglibutan, na siyang nakakalimutan na natin ang pag-aaral natin sa dakilang Panginoon. Aking mga iniibig kong mga kapatid, tunay nga, ang pag-aaral ng dakilang Panginoon ay isang mahabang proseso na siyang inuunti-unti sa atin, mga iniibig, na hindi nga natin kinakailangan magmadali, kung hindi ang kinakailangan sa atin ng pagtsatsaga, upang sa gayon makamit natin ang tagumpay sa pag-aaral na ito, at upang sa gayon mapagbungan natin ang bahagi na patuloy na ibinibigay sa atin ng dakilang Panginoon. Naway kayo, aking mga iniibig kong mga kapatid, ay patuloy ninyong mapaunlad ang bahagi ng kaitaasan sa inyo, sapagkat tunay nga dito kayo nagkakaroon ng tunay na liwanag. Dito nga nagkakaroon kayo ng kaalaman, hindi lamang mga kaalaman, kung hindi dito natututo ang inyong mga sariling ako sa mga tamang kaugalian na siyang nararapat sa isang mag-aaral. Tunay nga, tatawagin nga kayong isang mag-aaral ng kaitaasan kung tunay niyong pinahahalagahan ng pag-aaral sa inyo ng dakilang Panginoon. Paano niyo nga ba ito pinahahalagahan? Aking mga iniibig kong mga kapatid, sa pamamagitan nga ng pagpapatuloy ay tunay na nga nating naipapakita ang tunay na pagpapahalaga. Sapagkat habang tayo nga'y naglalakbay nga dito sa mundong ito, maraming mga bagay ang siyang magbibigay sa atin ng kalungkutan, magbibigay, maghihila sa atin pababa. Ngunit aking mga iniibig kong mga kapatid, tunay nga kung mayroon kayong pananampalataya sa dakilang Panginoon, ang mga bagay nga na ito ay inyong malalagpasan. Kung mayroon kayong tiwala sa Kanya, sapagkat tunay nga nalalaman niya kung ano ang para sa inyo
at para sa kanyang mga anak. Aking mga iniibig kong mga kapatid, naway wag nga kayong matakot. Tanggalin ninyo ang kaba sa inyong mga sarili, sapagkat tunay nga na ang dakilang Panginoon ang siyang patuloy na nakagabay sa bawat isa. Patuloy siyang nagbibigay ng liwanag sa lahat at bawat isa upang sa gayon hindi nga tayo muling mawala sa landas nga ng sanglibutan na ito habang tayo ay naglalakbay sa mundong ito. Naway patuloy nating maipakita ang pagpapasalamat natin sa Kanya. Patuloy nating ibahagi ang pag-ibig natin sa dakilang Panginoon. At hindi lamang sa dakilang Panginoon mananatili ang ating pag-ibig, kung hindi pati na rin sa ating mga kapatid. Na sa simpleng pagbabahagi ng mga pag-aaral na ito ay tunay na ipapakita na natin ang pag-ibig natin. Tunay, aking mga iniibig kong mga kapatid, ang pag-ibig nga ang siyang mahalaga at siyang dapat na manaig sa inyo, mga iniibig kong mga kapatid. Na tunay nga ang dakilang Panginoon na ipakita niya na ang tunay na pag-ibig sa lahat at bawat isa. Sa pagkakataon pa lamang na ibinigay at binahagi sa inyo, ay tunay nga kayo ay naipamalas na sa inyo ang tunay na pag-ibig ng dakilang Panginoon na tayo, mga iniibig kong mga kapatid, ay ating ang pahalagahan at gamitin ng mayroong katalinuhan. Mag-aral nga kayo ng naayon sa inyong pananampalataya sa dakilang Panginoon. Mag-aral kayo ng mayroong katalinuhan sapagkat tunay nga maraming mga bagay ang siyang magbibigay ang siyang mag-iiba sa inyong mga kaisipan, ngunit aking mga iniibig kong mga kapatid, kung alam ninyo kung ano ang inyong tungkulin, kung alam ninyo kung ano ba ang karapat-dapat para sa dakilang Panginoon, ay tunay ngang hindi na nga kayo muling mawawala nga sa mga landas ng sanglibutan na ito. Kaya't naway, unti-unti ninyong alamin ang inyong mga tungkulin dito sa sanglibutan upang sa gayon makatupad nga kayo ng mayroong kaayusan sa dakilang Panginoon. Sapagkat ang lahat at bawat isa'y binigyan nga ng tungkulin na ito, na siya naway inyong matupad. Sapagkat ito ang utos ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa, na tayo ay mayroong ang responsibilidad upang matupad natin ang mga utos at tungkulin na ito. Nanaway aking mga iniibig kong mga kapatid ay huwag nga nating balewalain, sapagkat ito ang siyang karapat-dapat nga para sa atin. Sapagkat tunay nga, ninanais lamang ng dakilang Panginoon kung ano ang karapat-dapat para sa kanyang mga anak. Kung ano ang siyang makabubuti para sa atin. Kaya't naway, wag mawala ang tiwala natin sa Kanya. Sapagkat patuloy niyang ipapakita ang landas tungo sa Kanyang tahanan. Na tayo, aking mga iniibig kong mga kapatid, ay unti-unti na ngang lumalakad. Nanaway, wag tayong humiwalay ng landas sa Kanya. Sapagkat tunay ngang mahihirapan nga muli tayong makabalik sa Kanya kung tayo hihiwalay ng landas sa dakilang Panginoon. Mga iniibig kong mga kapatid, naway kayo ang siyang patuloy na magbahagi. Kayo, mga iniibig, ay patuloy na mag-aral sa katotohanan ng dakilang Panginoon, sapagkat ang pag-aaral ng dakilang Panginoon ay doon nga natin
Doon nga tayo makakarinig at makakaalam ng katotohanan, sapagkat ang kanyang pag-aaral ay tunay na salita at katotohanan na ang patuloy niyang ibinibigay sa lahat at bawat isa. Hanggang dito na lamang ako. At sa muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang maghari nawa sa lahat at bawat isa. Sa muling mapalad na araw na ito, muli, ako ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral at sa iisang dakilang Panginoon na siyang patuloy na nagbabahagi at nagbababa ng katotohanan sa lahat at bawat isa. Juan Apostol. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan na nagmumula sa kaitaasan, ito ay ang aking ibinababa patungo sa lahat at bawat isang naririto mula ngayon at magpakailan paman. O aking mga iniibig na mga kapatid, kayo ay naririto sa lupa na nagkakaroon ng buhay na kung saan kayo ay tumutungo sa kaaralan ng Diyos o sa inyong mga sariling libangan. Kayo ay hinahayaan ng ating dakilang Amang sumikap ng ayon sa Espiritu, ng ayon sa laman. Kayo ay binibigyan ng ating dakilang Ama ng kanyang kamay. Kayo ay kanyang binibigyan ng kanyang awa at pag-ibig nang upang sa gayon kayo ay magpakatuloy nga ng inyong mga buhay. Oo, katotohanan ng aking sinasabi ngayon. Oo, aking mga iniibig na mga kapatid, kayo ay lumalakad rito sa lupa. Oo, kayo ay nabibigyan ng mga kapalaran na may sasabi ninyong mapalad, mabuti, maliwanag. Ngunit sa lahat ng ito ay nauunawaan niyo ba ng kabuuan kung gaanong kabigat nga ang bahagi ng kawanggawa sa inyong mga pamumuhay rito sa lupa? Oo, tunay, ang inyong mga buhay ito ay nananatili lamang, ito ay binigyan lamang ng pagkakataon ng dahil sa kawanggawa. Ang inyong mga pusong tumitibok, ang inyong mga dugong dumadaloy sa inyong katawan, ang inyong katawan mismo, ang hangin na inyong hinihinga, ang lupa na inyong nilalakaran. Ito, lahat ito ay nagmula sa kawanggawa ng Ama at sa kawanggawa ng mga nauna sa inyong mga kapatid. Oo, ito ay malawak. Ang lahat ng mga ito ay may halaga. Ngunit paano pa kaya't kung aking nilista ang kawanggawa ng Ama ng ayon sa inyong mga espiritu? Ito ba'y nabibilang ninyo ang biyaya ng Ama? Ito ba ay nakikita ninyo ng buo at mas lalo pa nga sa kagandahan nga ng lahat ng biyaya ng Ama ni isa ba rito ay inyong naunawaan ng kabuuan? Kayo ay naririto ng upang sa gayon matuto. Ngunit kung magpakita nga ng tunay na anyo, ang mga kaag-aaral na inyong pinagsisikapan na matutunan, tunay ba ito'y inyong maunawaan ng lubusan? Hindi. Bakit? Sapagkat kayo ay patuloy kumakapit sa lupang ito, sa sanglibutan na tinatawag ninyong tahanan. Gaanong karami nga ba sa inyo'y handa ng upang sa gayon ito'y bitawan? Oo, nung kayo ay unang binaba rito sa lupa ng upang sa gayon matuto. Kayo ay may tungkulin, kundi unawain ang lupang ito at ang pag-aaral na hawak-hawak ng lupang tinatawag ninyo na ayang sanglibutan. Nakita ninyo ang karumihan. Nakita ninyo ang kadiliman kung kayo'y lumayo sa Ama at nakikita ninyo kung gaano ang kaputik ang muka ng kasalanan. Ngunit sa inyong laman, kayo rin ay natuto ng isang bagay at ano ito? Ang pagnanais.
Kayo'y nakinig sa laman. Kayo'y binigyan ng pagkakataon at saan nga kayo tumungo, kundi sa laman. Kayo, aking mga iniibig na mga kapatid, kayo ay kumuha ng kasanayan ng inyong mga katawan. Kinuha ninyo hindi kaaralan, kundi sumabay nga rin ng kahinaan na mayroon ang sanglibutang ito sa inyong mga puso. Hindi kayo nananatili rito sa lupa ng upang sa gayon kayo'y pumagal sa lupang marumi at maputi. Sapagkat, oo, tunay na sinasabi ko sa inyo, o aking mga iniibig na mga kapatid, ang bunga at ang ani ng sanglibutan, ito ay katulad ng lason para sa inyong mga espiritu. At tunay nga na ang inyong mga kamay, ni isa sa inyo ay tunay na makakapag-alaga ng kahit anumang butil ng sanglibutan, sapagkat hindi nga kayo taga rito, gaya ng kung paano ang laman ay hindi makakamta ng biyaya para sa espiritu, ganito nga rin ang pagsisikap ng upang sa gayon magkaroon ng katagumpayan para sa laman. Kung kayo'y magsisikap na tumagumpay ng ayon sa laman ay wala nga kayong mapapala sapagkat ang mga katawan ninyo ay hindi ginawa ng upang sa gayon magkaroon nga ng katagumpayan sa kung ano nga ang inyong naunawaan sa salitang ito. Ang lupang ito ay ginawa ng upang sa gayon lakarin ng inyong laman. At sa laman na ito, o aking mga iniibig na mga kapatid, ano ang tungkulin nito kung hindi nga unawain ang karumihan ng mundo at ng karumihan kung kayo nga't lumayo sa harapan ng ating dakilang Ama. Kayo ay nabubuhay sa kawanggawa sapagkat kayo ay naayaan ng ating dakilang Ama na matnatili sa inyong mga yan. Oo, ang inyong mga kapalaran nga ay mabuti. Ngunit sa kabutihang ito ay naunawaan nyo ba ang inyong tungkulin ng upang sa gayon gamitin ang kawanggawa ng ating dakilang Ama sa kabutihan rin. Sa kawanggawa ng Ama o aking mga iniibig na mga kapatid, naway makita ninyo kung gaano nga karami ang inyong kinakailangan gawin nang upang sa gayon kayo'y makaabot sa kanyang kaharian. Marami nga ito, ngunit tunay na sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo kinakailangan ng kabigatan sa inyong mga puso nang upang sa gayon sumunod nga sa ating dakilang Ama. Hindi nga mabigat ang hinahanap ng ating dakilang Ama sa inyo, sapagkat tunay, kung ang inyong mga puso ay nakatungo sa Kanya, kung ang inyong pananampalataya ay matatag, at mayroon ngang bigat. Tunay na sinasabi ko sa inyo, ang kabuluhan ng inyong mga puso ay mauunawaan nga rin kung bakit kayo gumagawa ng tungkulin na ipinababa ng ating dakilang Ama para sa inyo. Walang tungkulin na mabigat na nanggagaling sa Ama sapagkat naunawaan ng inyong espiritu ng lubusan na ito ay nilikha ng upang sa gayon sundin ito. Kayo ay mga kasangkapan ng kawanggawa, kayo ay mga kasangkapan ng ating dakilang Ama, at tunay na kahit anumang tungkulin na kanyang ipapababa ng upang sa gayon ito ay inyong gawin, hindi nga ito magiging mabigat. Katulad nga ng kung paano hindi mabigat para sa isang espada na pumutol ng mga bagay, na maging matulis, hindi nga rin magiging mabigat para sa isang espiritu na sumunod sa kung anumang tungkulin na ipapababa ng ating dakilang Ama sa Kanya. Bakit? Sapagkat kayo'y nilikha ng upang sa gayon gawin ang tungkulin na ipinangako niya sa inyo. Ito'y Kanyang ibinigay sa inyo ng upang sa gayon ito'y inyong tuparin. At sa tungkulin ninyo saan nga kayo maidadala? Kundi sa kapayapaan, kundi sa kaunlaran, kundi sa tinatawag ninyong kalinisan mula sa sanglibutan at mula sa kasalanan.
Hindi lamang marumi ang sanglibutang ito, aking mga iniibig na mga kapatid, kundi tunay. Ito nga ay ang siyang nagpapakita sa inyo ng tinatawag ninyong kahirapan. Sa anong paraan? Kundi nga sa pagpapakita sa inyo ng siyang kumikinang. Kaya't kayo hanggang ngayon ay nananatili rito sa sanglibutan sapagkat sa inyong mga unang buhay ay nakita ninyo ang mga bunga ng sanglibutan na kumikinang at ang inyong mga puso ay nagnais para rito. Nagnais na kunin ito. Nagnais na lasain ito. At nung ito ay nalasa ninyo, ang inyong mga puso ay hindi na kontento. Kaya't kayo'y naririto nang upang sa gayon muli kayo'y pumagal ng lupa nang makuha ang ani at ang bunga ng sanglibutan, nang maranasan ninyo ulit ang pagkakinang nito, ng lasa nito, at nang upang sa gayon kayo ay muling magkaroon ng kabuuan, ng kalamanan, ng kaunting kabuluhan sa inyong mga sarili at pagkatao. Ngunit sinasabi ko nga sa inyo ay wala rito ang tinatawag ninyong kabuluhan. Wala rito ang tinatawag ninyong kaligtasan. Sapagkat nakita nyo na nga ba ang tunay na kawanggawa na nanggagaling mismo sa sanglibutan. Ito, aking mga iniibig na mga kapatid, ay malabo sa harapan ng mundong ito. Kaya't kayo ay binibigyan ng pagkakataon ng ating dakilang Amang unawain kung ano nga ang kanyang kawanggawa. Unawain ang mga bunga nito kung paano kayo na-apekto nito sa inyong pang-araw-araw na buhay. Kayo'y binibigyan niya ng pagkakataon, kayo'y binibigyan niya ng kanyang kawanggawa ng upang sa gayon, ito ay inyong maunawaan. At nang upang sa gayon, sa pag-aunawan ninyo dito ay makuha ninyo ang lahat na nang nadulot nito at ito ay balik ninyo saan? Kundi sa inyong mga tungkulin at kundi sa inyong mga kapwa. Kayo ay daluyan ng ang kawanggawa ng ating dakilang Ama. Kayo ay kanyang sisidlan sapagkat kayo ay kanyang inilikha ng upang sa gayon ang lahat ng mga bagay na kanyang kawangis, lahat ng mga bagay nang galing sa kanya ay manatili sa inyong mga sarili. Kayo ay buhay na sa gisag ng kawanggawa ng Ama at kayo ay mabubuhay ng dahil sa kawanggawa niya. Hindi ba't kayo ay naririto dahil lamang sa kanyang pagmamahal, dahil lamang sa kanyang awa, at sa lahat ng kanyang awa at pag-ibig, ano ang inyong naigagawa rito? Ano ang inyong maaaring mapala sa lahat ng kanyang ibinigay sa inyo? At ano na nga ang inyong napapala ngayon sa kung anong kanyang ibinababa para sa lahat at bawat isa sa inyo? Maunawaan niyo man o hindi kung ano ang kanyang ipinapababa, ngunit tunay na sinasabi ko sa inyo, ito ay inyong kilalanin. At sa tamang panahon ng pag-aunawa ay kanyang ipapababa para sa lahat at bawat isa. Kung kayo ay mananatili lamang sa landasin ng kanyang inilatag para sa inyo, kaya't ilatag nyo rin ang inyong buhay. Ilatag nyo rin ang inyong puso. Ilatag nyo rin ang inyong kalooban, kaisipan, damdamin at espiritu sa kanyang harapan. Hayaan ninyo na siya ang magdesisyon sa kapalaran nito. Hayaan ninyo kung saan nga ang inyong susunod na hakbang. Sapagkat kusa man o hindi maunawaan nyo man o hindi malaman nyo man o hindi, lahat kayo ay bahagi ng kanyang plano. Kung ano ang inyong mga susunod na hakbang, ito nga ay desisyon nga at ito nga ay tungo sa kalooban ng kanyang dakilang kawanggawa para sa inyo. Kayo'y kanyang dinadala sa kaligtasan, patungo nga rito. Kayo'y mga karoon ng katiwalaan para sa Ama.
at nang upang sa gayon sa katiwalaan ninyo sa Kanya, sa inyong pananampalataya, naway kayo'y madala sa kapayapaan. Hindi kayo lumalakad mag-isa. Siya'y naririto sa inyong tabi. Siya'y lagi nasa inyong puso. Ito ay ang katotohanan sapagkat paano nga kayo mapaparito ito sa aking harapan kung wala nga pala ang ating dakilang Ama sa inyong tabi. Kailanman hindi kayo iniwan sa lahat ng inyong pagkakamali, sa lahat ng inyong pagtatagumpay. Oo, tunay nga o aking mga iniibig na mga kapatid, siya'y lagi naririto sa inyong harapan. Kayo'y magtiwala sa Kanya basta't kayo'y manatili sa Kanyang landas. Huwag nga naway kayo mawalan ng pananampalataya para sa Kanya. Ito'y ipatatag ninyo at unawain ninyo ng lubusan na oo kayo man ay lumakad sa landasin na puno ng tinik. Ang mga tinik ay ito, maaari sa mata ng Ama ay Kanyang yakap para sa Kanyang mga anak. Huwag kayong matakot sa sakit, sapagkat ito ay katulad ng pag-aaral para sa isang espiritu. At tunay nga't higit nga kayo sa laman ninyo nang upang sa gayon panindigan ninyo ng lubusan kung ano nga ang magiging kapalaran nito. Ito'y ginawa ninyo ng matagal na, ng masyadong matagal na. Kaya't bigyan nyo na rin ng pagkakataon ng inyong mga espiritu, ang mga kalooban nito, at kung ano nga ang tungkulin nito. Oo, tunay, o aking mga iniibig na mga kapatid, hindi mabigat ang mga tungkulin ng ating dakilang Ama. At huwag naway maramdaman ninyo ang takot sa inyong mga pagsisikap. Oo, hindi ninyo kinakailangan magpakahirap kung kayo'y may tiwala sa Ama. Katulad ng agila na lumilipad at kinukuha ang hangin at ang langit, ganito nga rin ang inyong espiritu sa inyong mga tungkulin. Ang kakayahan na gawin ito ay nasa inyo na, ngunit ano ang pinapatatag, kundi ang inyong pananampalataya at pagtitiwala sa Ama, na ito nga ay nasa inyo na, ang kakayahang gawin kung ano ang Kanyang inuutos sa inyo sa kasalukuyan. At sa muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan nga ay ang aking iniiwan sa bawat puso ng naririto, na naway manatili sa lahat at bawat isa magpakailan paman. Ako ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Apostol Juan Palak. Pag-ibig, kapayapaan, at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama, ang siyang ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa, na narito at ipinagpapatuloy ang kanilang mga tungkulin sa harapan ng dakilang Ama, sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, ngayon at magpakailan paman. Katotohanan ang aking sabihin sa bawat isa. Ang pagkatakot sa Diyos ay simula ng karunungan. Ito ang mabuting balita na inihahayag at ipinagkahalo sa aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat kung kayo ay tunay at tapat na mananampalataya ng dakilang Ama, kayo ay magkakaroon ng takot upang gumawa ng hindi karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang mga kasalanan na iyan, na siyang nagbubulid sa isang
ko upang kayo ay lumayo sa harapan ng dakilang Panginoon. Subalit, nang dahil sa mga salita, mga katotohanan, mga utos at halimbawa na ipinakilala ng dakilang Panginoon, at kayo ay nananatiling nakakapit sa tunay na puno ng ubas, kayo ay mga niligtas, aking mga minamahal na mga kapatid. Aking mga minamahal na mga kapatid, sa isang pag-aaral. Tandaan ninyo na kailanman kayo ay hindi mapapahamak kung kayo ay sumusunod sa mga utos at halimbawa ng dakilang Panginoon. Sapagkat ang liwanag na nasa inyong harapan na siyang gagabay sa inyong paglalakbay dito sa sanglibutan na ito. Siya ang magtuturo ng daan at tandasin na itinuro ng dakilang Panginoon. At kung ito ay mawala sa inyong harapan, ay kayo ay mga huhulog sa bangin. Kung kayo ay may kaitaasan ng inyong mga pag-iisip, ng inyong pagkatao, at kung kayo ay mayroong laging galit sa inyong mga puso, aking mga minamahal na mga kapatid, kayo ay mahihiwalay sa tunay na ubas. At kung ito ay maganap sa isang ako, ay karumal-dumal ang kanyang mararanasan. Nawa ito'y sana'y hindi mangyari sa aking mga iniibig na mga kapatid. Sa makatuwid aking mga iniibig na mga kapatid, na pinili sa karamihan at binigyan ng pagkakataon na makita ang tunay na pag-aaral sa paturuan ng diwa. Kayo na narito na at nasilayan ng liwanag na iyan, naway hindi sana ito masayang sa inyong harapan, kundi bagkus ito ay lalong magliwanag sa harapan ng dakilang Ama. Mga minamahal na mga kapatid, sa isang pag-aaral, magaan ang pamatok ng dakilang Ama. Bakit kayo nahihirapang gawin? Sundin ang kanyang mga utos at halimbawa. Bakit kayo nagkakaroon ng pag-aalinlangan? Nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, sapagkat ang kamangmangan ay naririyan pa rin sa inyong harapan, sa inyong sarili. Subalit dahil sa patuloy na pag-aaral ng aking mga minamahal na mga kapatid, ito ay napapalitan, unti-unting nababago sa patuloy ninyong pag-aaral. At ang kaitaasan ay naririyan na pagkakalooban ng bawat isa ng mga banal na espiritong mga aliw sa tuwing kayo ay nagkakaroon ng mga ganitong banal na gawain upang kayo ay palalahanan, upang kayo ay bigyan ng aliw, upang sa gayon kayo ay magpatuloy sa sanglibutan na ito. Sapagkat ang sanglibutan na ito, aking mga minamahal na mga kapatid, ay nagiging abala din ang paaralan na inyong tinutungtungan. Binibigyan kayo ng mga pagsusulit, mga pag-aaral, hindi upang kayo ay malugmok, mawala ng pag-asa, kundi bagkus kayo ay lalong magtibay ang inyong mga pananampalataya sa harapan ng dakilang Ama, upang sanayin ang bawat isa na ito ang kinakailangan gawin ng isang ako upang kayo ay maligtas at mabigyan ng pagkakataon na humarap sa harapan ng dakilang Ama.
sa pagpapatuloy ng pag-aaral. Nagagalak ang kaitaasan, sapagkat nakikita ng kaitaasan ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban. Na buong buo ang inyong mga sarili na dumalo sa mga ganitong banal na gawain. Na ipagkaloob ang kailang mga sarili upang tumanggap ng karapat-dapat sa inyong mga kaluluwa at espiritu. At sa pagpapatuloy ng pag-aaral, aking mga minamahal na mga kapatid, ang kaitaasan ay patuloy na magbibigay. Ipagkakaloob, ano ang kinakailangan ng aking mga iniibig ng mga kapatid. Mabuti ang layunin ng dakilang Ama sa lahat, bawat isang narito. Sa mga tuwid aking mga iniibig ng mga kapatid, gawin ninyo kung ano ang tama, ang karapat-dapat, matuwid at naaayon sa banal na katuwiran ng dakilang Ama, upang sa gayon ang pag-aaral o ang buhay na inyong pinagkaloob sa lahat at bawat isa. Ito ay magiging mapayapa at nagkakaroon ng bawat isa ng pag-aaral at tunay upang sa gayon ang pagkakataon na sa inyo ay binahagi ng kaitaasan. Ito ay hindi masayang sa harapan ng bawat isa. At sa pag-aaral na ipinagkakaloob sa paturuan ng diwa, ang pag-aaral na ipinagkaloob ng kaitaasan, ito ang tunay at karapat-dapat sa harapan ng dakilang Ama. Aking mga minamahal na mga kapatid sa isang pag-aaral, naway pagpatuloy ng bawat isa ang kanilang mga nasimulan. Ibigay ninyo ng buong puso nang walang pag-aalinlangan ang inyong mga sarili upang makatanggap ng karapat-dapat sa inyong harapan. Sapagat hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa mga salitang ipinagkakaloob ng dakilang Ama. At ito ang tunay na kinakailangang pahalagahan, bigyan pansin ng bawat isa upang sa gayon ang inyong tinutungtungan, ang inyong nilalakaran sa bawat araw, sa bawat oras sa panahon na dumadaan sa inyong harapan. Ito ay karapat-dapat sa harapan ng dambana ng dakilang Panginoon. Aking mga minamahal na mga kapatid sa isang pag-aaral, ninanais ng bawat isa na kayo ay makarating sa sinapupunan ng dakilang Ama. Subalit, ang bawat isang narito ay nagkakaroon pa rin ng mga bagay o mga kasalanan. Subalit sa patuloy ninyong pag-aaral, aking mga minamahal na mga kapatid, ay unti-unting natutuwid ang mga baluktot ng mga gawa, ng mga pag-iisip na nangyayari sa isang ako. At sa pagpapatuloy ng bawat isa, ay nakikita ng kaitaasan na ang bawat isang narito, ang bawat isang gumagawa, gumaganap ang kailang mga tungkulin, ay makararating sa sinapupunan ng dakilang Ama. Ito ang bahagi na sa inyo ay patuloy na ipinagkakalo, ibinibigay at ipinapaalala ng dakilang Ama sa lahat at bawat isa, sapagkat kayo ang minamahal na mga alagad, ng mga anak, ng mga mag-aaral ng dakilang Ama, na kinakailang pagyabungin at bigyan ng karapat-dapat upang sa gayon kayo ay makatupad sa harapan ng dakilang Ama. Muli, ipinagkakalob sa lahat at bawat isa ang isang lakas, ang isang liwanag, at maghari ang kapayapaan, ang pag-ibig, mula ngayon at magpakailanman. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Juan Evangelista. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, tunay nga
na walang nananatili sa mundong ito. Kung paano ang masarap na pagkain sa inyong harapan, kapag inyong kinain nginuya, ito ay mawawala na. Kung paano ang kagandahan ng mga mukha at kabataan ay dumarating din ang kapanahunan na ito ay tumatanda at lumilipas at nawawala. Kung paano rin ang tao ay sinilang, mamuhay, at darating din ang kapanahunan din ang tinatawag na kamatayan. Tunay nga na walang nananatili. Kung kaya nga anuman ang kalagayan nyo sa kasalukuyan, magpasalamat kayo sa Panginoong Diyos sapagkat kayo ay nakatutupad pa ng inyong mga tungkulin, bagamat salat kayo sa mga bagay na pangkapatagang lupa, bagamat may kakirutan ng inyong laman, bagamat may suliranin kayo sa loob ng inyong mga tahanan, bagamat ang inyong anak ay nagiging swail at hindi sumusunod sa inyong kautusan. Mayroon kayong hindi pagkakasunduan sa loob ng inyong tahanan. Ito ay inyong ipagpasalamat at ipanalangin na kayo nawa ay bigyan ng lakas ng loob at maliwanag na isip katulad nga ng kung paanong kayo ay nananalangin. Sapagkat ang lahat ng bagay nga ay lumilipas at hindi nananatili. Ngunit ang aral at habag, biyaya at karunungan ng Diyos, tunay nga na mananatili. Maubos man ang lahat sa sandaigdigan nito, magbago man at isilang ang tao, nariyan ang aral at utos ng Diyos. At kung sino man ang sumusunod sa utos ng Diyos, tunay nga na nakadarama ng kagaangan, sapagkat sa utos na iyan, doon natutuwid ng landasin ang tao at tunay nga ang liwanag sa kanyang kaisipan ay dudoon at maunawaan niya kung bakit ang lahat ng bagay ay nagaganap sa kanyang pagkatao, ganun din sa kanyang kapaligiran. Kung kaya nga huwag niyo yung ikalungkot ang mga bagay na nagaganap sa inyong kapaligiran sapagkat ito ay isang paraan ng pag-aaral na kung saan, kung paano nga ang isang tabak ay inihahasa upang makaputol ng puno. Ganon din kayo, aking mga minamahal na mga kapatid, hinahasa ang lahat at bawat isa sa inyo upang kung sa gayon, dumating sa inyo ang mabigat na pag-aaral, ito ay inyong malalagpasan sapagkat kayo, katulad ng itak, ay isa ng naroon nga ang talim ng lahat ay inyong puputulin, ang kagalimahanan ng inyong kaisipan ay inyong puputulin, ang kalungkutan ng inyong mga damdamin ay inyong puputulin. Kung paano ang matalas na itak ay nalilinis niya ang dawag, ganon din yung lilinisin ang dawag ng inyong hinaharap upang sa gayon, sa inyong pagtupad ng inyong mga tungkulin, na lagi na ipinaaalala sa lahat at bawat isa sapagkat narito kayo upang tumupad, upang magpakawagas, upang magpakabanal, at hindi kayo nilikha at isinilang upang kayo ay kakitaan ng mga bagay na pagsuway sa utos ng Diyos at ganun din sa paggawa ng mga hindi karapat-dapat. Aking mga minamahal na mga kapatid, marami mang bagay ang kaganapan na hindi ninyo naibigan at ng marami, ay nawa kayo ang unang maging mabuting halimbawa mula sa munting bagay na kakikitaan sa inyo ng inyong mga kapwa, sapagkat ang mabuting gawa ay nakahahalina upang kumbaga sa karamdaman na kayo ay makakahawa ng isang kabutihan. Kung paano ngang sa kapanahon ng ito, ang puwang ng pagpapakabuti ay tila sumisikip na. Ngunit kayo, aking mga minamahal na mga kapatid, sa bawat makakatanaw sa inyo at kakikitaan kayo ng kabutihan sa inyong mga paggawa,
ay tunay nga na ito ay isang dakilang gawain at tungkulin na inyo nangang natupad. Anumang bagay na inyong ginawa na mayroong kabutihan, tunay nga ito ay makapagpapagaang sa inyong mga pagkatao, sapagkat ano nga ba ang dalahin na mabigat ng tao, di ba't ang kanyang pagsuway at ang kanyang pagkakamali? Kung sumuway ang isang tao sa kautusan ng Diyos at sa batas ng tao, di ba't naroon ang kabigatan? Di ba't naroon ang kaparusahan? Ang Diyos nga ba ay nagtatangi? Ang Diyos nga ba ay nagpaparusa? O siya ay makatarungan sapagkat ibinibigay niya kung ano lamang ang karapat-dapat at kung paano nga dadalhin ito ng aking mga minamahal na mga kapatid. Marami nga ang nagtatanong sa kanilang sarili kung dumarating ang mabigat na pag-aaral. Bakit ipinagkaloob sa akin ang ganitong kalagayan? Bakit mayroong tinatawag na mahirap? At bakit mayroong tinatawag na mayaman? Mayaman sa salapi at sa kaginhawaan sa kapatagang lupa. Tunay nga ba ang Diyos ay nagtatangi? Aking mga minamahal na mga kapatid, kung sa isang manggagawa, ibibigay ba sa inyo ng Diyos ang isang gawain na hindi ninyo kayang gawin? At ang isang dalahin na magiging dahilan ng inyong pagkadapa? Hindi nga, aking mga minamahal na mga kapatid, sapagkat ibinibigay ang karapat-dapat. Kung kaya nga anuman ang tungkulin nyo sa loob ng paaralang ito ay karapat-dapat. Kung kaya nga tuparin ninyo at isagawa anuman ang mga tungkulin na ipinagkaloob sa inyo. At kayo, na habang patuloy na nakikipag-aral, nawa kakitaan nga kayo ng kabanalan, sapagkat ang buhay sa sandaigdigang ito ay hindi pakikipagkumpitensya o pataasan o pagalingan, kung hindi pagpapakabanal. Kung kaya nga kayo ay binulusok sa kapatagang lupang ito, nilikha na kawangis ng Diyos at inaasahan din ng Diyos na kayo ay gagawa ng tulad nga ng isang Hesukristo na kung paano nga ito ay naging halimbawa upang sa gayon ang tao ay may tularan, ang tao ay may makitang kabanalan, ang tao ay may makitang kawagasan. Ganyan ang Diyos. Ganyan ang pag-ibig niya sa lahat ng kanyang nililikha. Kung kaya nga ang pag-asa nawa ay laging manatili sa inyong mga puso at ang liwanag ng inyong kaisipan ay makapagbibigay ng isang mataimtim na panalangin na lagi na ipinaaalala sa lahat at bawat isa na maghandog kayo ng panalangin sa inyong mga kapwa at sa inyong mga paligiran, sapagkat marami pa ang darating na susubok sa inyong katatagan, na susubok sa inyong mga pananampalataya. Kung kaya nga, maliit mang bagay naway maunawaan ninyo na ito ay isang pag-aaral na ipinagkaloob sa inyo ng kaitaasan. Ang lagi na ipinaalala, ang kababaang loob, ang pagtuturingan, ang tulad sa magkakapatid, at ganon din ang paggalang sa inyong mga kinikilalang mga magulang. Yan ang aking aral na iiwan sa lahat at bawat isa. Muli, ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan. Ang aking iniiwan sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Paalam, San Antonio de Padua. Paalam. Pag-ibig,
at ang kapayapaan ng kaitaasan ang siyang aking unang ibinabati sa aking mga pinakaiibig na mga kapatid mula ngayon at magpakailanpaman. Ang bawat isa na katotohanan na naririto at patuloy na nakikibahagi sa bawat pag-aaral ng kaitaasan ay tunay na binubusog ng dakilang Panginoon ang bawat inyong mga espiritu. Sapagkat aking mga pinakaiibig na mga kapatid, katotohanan na kayo ay binigyan ng dakilang Ama ng 6 na araw upang nang sa gayon gawin ang bahagi ng bawat inyong mga laman. At ang 7 araw ay marapat na gawin ang bahagi ng Panginoon. Sapagkat aking mga pinakaiibig na mga kapatid, kayo ay patuloy na inaaralan. Kayo ay patuloy na binibigyan ng dakilang Ama ng kanyang bawat mga salita upang nang sa gayon lubusan nga na tunay na maunawaan ng lahat at bawat isa sa inyo kung ano nga ang kanyang tunay na ninanais para sa lahat at bawat isa sa inyo. Kung ano nga ang kanyang tunay na ninanais na patutunguhan ng bawat inyong mga espiritu. Na kung ang lahat at bawat isa nga sa inyo ay patuloy na nakikipag-aral at patuloy na nagpapatuloy sa pag-aaral sa kaitaasan, ay tunay nga na magkakaroon kayo ng isang pangunawa na kung saan aking mga pinakaiibig na mga kapatid, lubusan nga ninyong maiintindihan ang bawat pag-aaral na sa inyo ay ibinababa. At tunay nga aking mga pinakaiibig na kayo ay hindi na matatawag na musmus pa sa pag-aaral, sapagkat naririto kayo at patuloy kayo na nakikibahagi sa pag-aaral ng kaitaasan. Kung kaya't aking mga pinakaiibig na mga kapatid, marapat na sa pagpapatuloy ng lahat at bawat isa sa inyo, ay unti-unti nga ninyong nauunawaan ng tungkulin na sa inyo ay binahagi ng Panginoon. Unti-unti na kayo, aking mga pinakaiibig, ay nagkakaroon ng gawang mabuti na karapat-dapat nga sa kanyang harapan. At unti-unti kayo, o aking mga pinakaiibig, na nagagawa nga ninyong kalimutan ang bahagi ng sanglibutan sapagkat katotohanan ng sinasabi ng kaitaasan, na kayo ay hindi para sa sanglibutan. Kayo ay nilikha ng Panginoon, bagkus marapat na kayo ay bumalik sa kanyang piling. Sapagkat aking mga pinakaiibig na mga kapatid, ang bawat pananatili nga ng lahat at bawat isa sa inyo sa sanglibutan ay tunay na isang bahagi ng pag-aaral na sa inyo ay binigay ng Panginoon. Tunay na kayo, aking mga pinakaiibig, ay hindi nilikha para sa sanglibutan, kundi pa naman kayo, aking mga pinakaiibig, ay sinugo ng Amang nasa kaitaasan sa sanglibutan, upang nang sa gayon katotohanan na kayo ay maging bahagi ng kaitaasan. At sa bawat inyong pagpapatuloy, o aking mga pinakaiibig na mga kapatid, nagagawa na nga ba ninyong tanungin ang bawat inyong mga sarili, kung katotohanan nga ba na kayo ay nakabubuo na ng bahagi ng kaitaasan? Kung katotohanan nga ba na ito ay tinatanggap na ng bawat inyong mga puso't kaisipan? At kung katotohanan nga ba, aking mga pinakaiibig, na naibibigay na ninyo ang bawat inyong kabuuan sa dakilang Panginoon na kung papaanong ibinibigay niya ang kanyang buong bahagi para sa lahat at bawat isa, upang nang sa gayon katotohanan na kayo ay gumawa ng naaayon sa kanyang kagustuhan, ay tunay nga ba na ito ang naipapakita ninyo sa bawat inyong paggalaw habang kayo ay tunay na nananatili sa sanglibutan? Sapagkat aking mga pinakaiibig na mga kapatid, kayo nga ay sinugo sa sanglibutan. Kayo ay pinagkalooban ng buhay ng dakilang Ama, upang nang sa gayon sa panahon nga na ito ay tunay na mapagtagumpayan na ng lahat at bawat isa ang kanyang ibinahaging tungkulin, upang nang sa gayon pagdating nga ng tunay na takdang panahon,
na kayo ay kanyang tatawagin ang tanging isasagot ng lahat at bawat isa sa inyo ay kayo ay tunay na nakahanda na. Sapagkat aking mga pinakaiibig na mga kapatid, katotohanan na hindi nalalaman ng lahat at bawat isa sa inyo kung kailan nga kayo tunay na tatawagin ng dakilang Panginoon. Kung gayon marapat na ang lahat at bawat isa ay magpatuloy habang kayo ay binibigyan ng pagkakataon. Magpatuloy kayo o aking mga pinakaiibig habang ang mga pag-aaral ay patuloy na ibinabahagi at inilalatag sa bawat inyong mga harapan. Sapagkat kayo ay nilikha ng naaayon nga sa kagustuhan ng dakilang Panginoon. Kung gayon marapat na kayo, aking mga pinakaiibig ay marapat na sumunod sa bawat kanyang tungkulin, sa bawat kanyang tuntunin at sa bawat kanyang kautusan upang nang sa gayon, masasabi nga ng lahat at bawat isa sa inyo na kayo ay karapat-dapat na kanyang mga anak, na kanyang tinatawag at kayo ay karapat-dapat na kanyang manggagawa. At upang nang sa gayon o aking mga pinakaiibig, ang bawat inyong mga natututunan ay hindi lamang nananatili sa bawat inyong mga sarili. Hindi lamang ito pumapasok sa bawat inyong mga tenga at lalabas sa kabilang tenga, bagkus ito, aking mga pinakaiibig, ay nagkakaroon ng katauhan sa pamamagitan nga ng lahat at bawat isa sa inyo, sa pamamagitan ng bawat inyong mga paggawa at bawat pagkilos na tunay na tinitimbang ng kaitaasan, ang bawat inyong mabubuting gawa na inyong naipapakita habang kayo ay patuloy at nagpapatuloy sa pag-aaral. At kayo ay palaging binibigyan ng paalala ng kaitaasan, na sa pamamagitan ng pagpapatuloy ay patuloy nga ninyong napapaunlad ang bawat inyong mga espiritu, kung kaya't wag nawang hihinto ang lahat at bawat isa, at patuloy kayong makipag-aral ng naaayon nga sa kagustuhan ng kaitaasan, at patuloy kayong makibahagi o aking mga pinakaiibig, sapagkat ito ang katotohanan na daan patungo sa buhay na walang hanggan. Ito ang katotohanan na daan patungo sa kapayapaan na ninanais ng bawat inyong mga espiritu. At ito ang aking bahagi sa mapalad na kaorasan. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang aking iiwan sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailan pa man ang inyong kapatid sa isang pag-aaral at iisang Panginoon. Juan Evangelista. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailan pa man. Mga iniibig na mga kapatid, kayo ay binibigyan ng pagkakataon ng kaitaasan. Binubuksan ng langit, bumababa ang kabatlayaan. Naririto, mga inibig na mga kapatid, lahat ay pinakakain ng mabuting balita at salita ng dakilang Panginoon. Lahat ay pinaiinom, lahat ay pinagagaling, lahat ay pinalalakad, at tinatanggal ang inyong mga puwing. Sapagkat ganito nga kalaki ang biyaya at pag-ibig ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa, na hindi nga kayo maihiwalay sa Kanya, na patuloy nga kayong manatili sa Kanyang liwanag, sa Kanyang patnubay, sa bahagi ng inyong mga pag-aaral. Sapagkat ito ang panahon na unti-unti nga kayong binubuo, mga inibig na mga kapatid, sa larawan ng dakilang Panginoon. Ito ang panahon na kung saan kayo ay sumusubok ng maraming bagay na karanasan dito sa sanglibutan, at gayon din ng mga karanasan na inyong nalasap at naranasan sa bahagi din naman ng pag-aaral sa kaitaasan. Mga inibig ng mga kapatid, ano nga ba ang kaibahan ng lahat at bawat pag-aaral na inyong natagpuan? Sapagkat katotohanan ng aking sasabihin, ng biyaya sa kaitaasan, ito ang nakapapanatili. Ito ang bahagi na kung saan nagpapatuloy, nagbibigay buhay,
nagbibigay pag-asa doon sa mga nangangailangan, doon sa mga naghahanap ng kalayaan ng kanilang mga espiritu. Gayun din naman ang biyaya sa kaitaasan ay hindi lamang pagbubukas, mga inibig na mga kapatid, bagkus ang biyaya ng kaitaasan ang siyang nagbibigay sa inyo ng pag-asa sa buhay na ito. Sapagkat ano nga bang kabuluhan ng isang buhay, mga inibig na mga kapatid, kung hindi nga ninyo natagpuan ng Diyos? Ano nga bang kabuluhan ng lahat ng bagay dito sa sanglibutan kung hindi nga ninyo unti-unting pinalalaya ang inyong mga sarili mula sa kasalanan? Ano nga bang kabuluhan ng bawat paglakad ng tao dito sa lupa kung hindi rin naman niya nilalakaran ang daan patungo sa dakilang Ama? Katotohanan nga ang aking sasabihin, mga inibig na mga kapatid, na ang tao kailanman ay hindi masasapat sa kanyang mga tinipon mula dito sa sanglibutan. Patuloy ang paghahangad ng tao, patuloy ang kanyang paghahanap sa mga bagay na nakasasapat sa kanyang pagnanasa. Ngunit ang pagnanasa nga ng kaitaasan ay ang matupad nga ninyo ang kalooban ng dakilang Panginoon. Ang pagnanasa ng isang espiritu ay ang matupad at maibigay niya ng buo ang kanyang sarili sa dambana ng dakilang Panginoon. Sapagkat sa bawat naririto sa sanglibutan, bagamat mainam at mabuti ang ipinagkakaloob sa inyo na kapakinabangan ng sanglibutang ito, katotohanan din aking sasabihin, mga iniibig na mga kapatid, na kayo pa rin ay tulad sa mga nakakulong, nakatali, mga tao na naiipit at nagkakaroon ng kabigatan ng kanilang puso. Sapagkat dito daladala nga ninyo ang maraming alitigtigin na meron ng inyong kapaligiran. Bunga ng inyong mga gawa, mga bagay na nagbibigay sa inyo ng ganting galaw, mga bagay na nagbibigay sa inyo ng kabigatan. Ano pa nga ba't ang pag-ibig ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa ay lubos na mainam, lubos na puspos ng biyaya, na ang karunungan ng Diyos ay ang katotohanan at ang katotohanan ng siyang magpapalaya sa lahat at bawat isa. Na ang kalayaan na ibinibigay sa lahat at bawat isa ay hindi lamang kalayaan upang magawa ninyo ang inyong mga kalooban, bagkus ang kalayaan na ibinibigay sa lahat at bawat isa na kayo rin naman ay pumaroon sa tahanan ng dakilang Panginoon. Katotohanan na hindi nga lahat, bagamat nagnanais na sila ay makatapak at makaparoon sa tahanan ng dakilang Panginoon, ay hindi nila magawa, bagamat ninanasa ng kanilang puso. Mga inibig na mga kapatid, hindi lamang pagnanasa ng puso ang inaasahan sa lahat at bawat isa, kundi nilalakipan ng paggawa, nilalakipan ng karunungan, ng katalinuhan, ng kaamuan, ng kababaang loob, at ng pag-ibig. Lalo't higit ang lahat ng ito, mga inibig na mga kapatid, ay maparoon lamang sa isa, ang kabanalan. Sapagkat tunay, ang mga banal lamang ang siyang nakalalakad kasama ng dakilang Panginoon. Gayun din naman na ang mga tinuruan lamang ng dakilang Panginoon ayon sa Espiritu ang siyang kasama niya upang umani ng lahat ng bagay na pag-aani na naayon sa Espiritu ng kasama ng Panginoon sa lahat at sa lahat ng pagkakataon. Na ito, mga iniibig na mga kapatid, ninanasa nga ba ng lahat at bawat isa? O kayo pa rin ng mga lumalakad sa gitna ng mga lobo? Kayo pa rin ng mga lumalakad sa gitna ng mga bababangis na hayop? Kayo pa rin ng mga lumalakad kasama ng maraming mga hintil sapagkat hindi nila masunod ang kalooban at ang utos ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid,
manatili nga kayo sa kapayapaan. Manatili nga kayo sa liwanag na ibinibigay at patuloy na inilalagay sa inyong mga harapan, sa inyong mga ulunan, sapagkat kung susundan lamang ng lahat at bawat isa ang liwanag na ito, katotohanan ngang aking sasabihin, kayo ay kasama ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng pagsubok na dumarating sa inyong buhay. Magkaroon nga kayo ng katapatan sa inyong mga puso. Magkaroon nga kayo ng pagtitiis, hindi lamang sa pagtitiis sa sanglibutang ito, kundi ang pagtitiis kasama ng dakilang Panginoon. Ang pagtitiis ng mga bagay, una sa inyong mga sarili, na mabaka nga ninyo ang inyong mga katawang laman. Paamuin nga ninyo ang inyong mga katawang laman, sapagkat bagamat ito ay nagmula sa dakilang Panginoon, ang tao ay masyado niyang inibig ang sanglibutan at unti-unti na nga niyang nakalimutan ang dakilang Panginoon. Masyado ngang maibigin ng tao sa mga bagay na kanyang nakikita, sa mga bagay na nakakaakit sa kanya, at dito ang kanyang puso ay dumoroon. Mga iniibig na mga kapatid, tanging ang Diyos lamang ang sa inyo ay patuloy na magpapaalala na hindi nga kayo taga-sanglibutan, ngunit kayo lamang ay hinirang dito sa sanglibutan. At ang sanglibutan ay ang magpapaalala sa inyo na ang inyong mga galaw ay kinakaakibat ng bawat responsibilidad na iniatang sa inyong mga balikat. Hindi na nga kayo mga musmos, mga inibig na mga kapatid. Hindi na nga kayo tulad sa mga bata na bagamat naririto ang inyong mga karunungan, ay hindi na nga ninyo may dadahilan sa inyong mga sarili na hindi ninyo nalalaman ang inyong mga ginagawa. Bagkos mga inibig na mga kapatid, bawat paggalaw ng tao dito sa lupa, ito man ay pag-aani sa sanglibutan o pag-aani ayon sa Espiritu, ay kanyang pananagutan. Gayun din naman ang Diyos. Nung siya ay bumaba dito sa sanglibutan at nagbahagi ng kanyang aralin at salita na nagmumula sa dakilang Ama, ay hindi niya nga iniurong ang kanyang mga kamay doon sa mga naliligaw ng landas, at hindi nga bagamat ang tao ay patuloy na nagkakasala, ang Diyos ay nagpapatawad at patuloy nga kayong iginigiya sa tamang daan. Mga iniibig na mga kapatid, magkaroon nga kayo ng pagpapatawad, una sa inyong mga sarili, at gayon din sa inyong kapwa, sapagkat gayon kung inilalagay na nga ninyo ang inyong mga sarili sa pagkatuto, inilalagay na nga ninyo ang inyong mga sarili sa paaralan ng dakilang Panginoon, ay madadama na nga ninyo ang pagpapatawad at pag-ibig ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa. Mga iniibig na mga kapatid, magkaroon nga kayo ng pakikiisa sa dambana ng dakilang Panginoon. Magkaroon nga kayo ng layunin sa buhay na ito, hindi lamang tulad sa mga tupa na bagamat naririto ibinibigay kayo sa isang pastor, ay hindi nga kayo sumusunod at naliligaw ng landas. Bagkos ang layunin ng inyong mga espiritong tulad sa mga tupa na inaalagaan at patuloy na inaakay ng Diyos sa tamang daan. Mga iniibig na mga kapatid, ito lamang ang aking bahagi. Muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailan paman. Ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral, Apostol Pablo. Paalam.